Welcome back to my YouTube channel. As you can see, nakapaghanda tayo ngayon. Nakapag-makeup. Kung nagtataka kayo kung bakit ganito yung itsura ko, ilalagay ko yung video link at the end of the video. So, make sure to watch this video till the end. As you can see from the title, yung ating video for today is a house tour or updated house tour. Ito yung most requested na video sa akin, yung house tour talaga. Though nakapag-house tour na ako last 2018 or 2019. Basta Christmas edition yun. Pinakita ko doon kung ano yung mga decoration ko for Christmas, ganun-ganun. Many of you wanted to have an updated house tour. But first, nag-post ako sa Instagram na magtanong kayo patungkol sa house tour or sa bahay namin kasi mag-film ako. Kung hindi nyo pa ako na-follow sa aking social media, please follow me on my social media accounts. First off, many of you asked me if we rented this house. Itong bahay na to ay hindi po namin pag-aari. Nagre-rent po kami dito ng monthly. Since may nagtanong din sa inyo kung mahal ba dito, mahal ba yung renta. Dito sa amin, mura yung renta sa amin dito kasi itong bahay na to ay pag-aari ng mama ng asawa ko. So, nakamura kami. Pero ranges ng pagre-rent ng bahay dito or apartment dito sa aming lugar, since city siya, medyo may kamahalan talaga siya kumpara sa mga province or sa mga countryside na mga apartments. Dito, yung ranges dito is 800 to 1,000 plus. Any plans on having your own house in Germany? This time po, wala kaming plano kasi pinangako na ng papa ng asawa ko na yung bahay nila mapapa sa kanya. So, hindi kami bibili ng bahay. And yung bahay dito, sobrang mahal. Hindi namin afford makabili ng bahay dito. Kaya wala din kaming plano na bumili talaga ng amin na bahay dito sa Germany. Did you get it together or was it Nico's place talaga ever since before he met you? Nung nagkakilala kami ng asawa ko, hindi pa ito yung tinitirhan niya. Nagrenta siya ng ibang apartment dun malapit sa papa niya. Since nag-asawa nga yung mama ng asawa ko, tinurn over ng mama niya sa asawa ko yung apartment na to. Kasi yung mama niya dun na tumira sa bagong asawa niya. Ilang years na po ba kayo nakatira sa bahay niyo at wala po ba kayong balak na lumipat? Since 3 years na ako dito sa Germany, 3 years na din akong nakatira dito sa bahay na to or sa apartment na to. Since wala pa kaming anak ng asawa ko, wala pa muna kaming balak na lumipat. Pero once na meron na kaming baby, lilipat na kami ng apartment. Last but not the least, many of you ask me kung ano yung pinaka-favorite kong place dito sa aming apartment. Pinaka-favorite ko talaga is ito na part. Kasi yung aming sala at saka yung aming kusina, isa lang siya. Though minsan mas gusto ko yung separate yung kitchen at separate yung sala kasi nga pag nagluluto ako, yung amoy dito palibot-libot kasi nga hindi siya close. So anyways, alam kong nagrereklamo na kayo kasi ang tagal ng house tour natin kaya sisimulan na natin. Dito na tayo sa aming entrance. Ito yung entrance namin. Hindi ko na ipapakita yung labas for privacy reasons. Wala kaming garden so wala din kayo makikita dyan. Ito yung main door namin kasi wala naman kaming second door. Ito lang talaga yung pintuan namin. So pagpasok nyo, meron kami ditong parang panglagayan ng mga sulat. Tapos key. Tapos ito yung switch namin for light. Then ito yung bubungad sa inyo. Kulang pa yan ng decoration dyan pero hayaan na natin na ganyan na lang muna. Dito yung aming jacket. Yung mga jacket na pang winter, ganyan-ganyan. Tapos yung aking mga boots, pang winter boots. Mga shoes ng asawa ko. Tapos boxes na ewan ko bakit hindi ko pa tinapon. Tapos yan yung decoration sa ibabaw. Dito naman, nakalagay dito yung pang summer na footwears ko. Tapos asawa ko din. Shoes niya for work. Shoes niya.
Then, yan yung aking design. Ang history nito, ito yung cabinet ng asawa ko nung bata pa siya. Tapos, ito din, kaya dinala ng mama niya dito for, I think, remembrance, I guess. Tapos, ito naman, dito ko nilalagay yung tissue para hindi ako makalimot ng tissue. Ewan ko sa asawa ko, may lalagyan kami ng key, pero nakalimutan niya. So, dyan na lang niya nilagay. Etong bonsai na to, bigay ito sa akin ng kaibigan ko. Ganyan lang yung style namin dyan. Ito is my shoes. Wala pa yung ibang shoes kasi nilabahan ko. Dito is yung kung anik-anik lang, yung mga pang-winter na things. Dito is shoes na ibibigay ko sa pamilya ko, kaya hindi ko siya dinonate. Dito yung panglinis ng sapatos. Next is, charan! O, diba? Ang daming hagdanan, guys. So, akyat tayo sa ating hagdanan. Yan, meron akong orchid dito. 3 years na din to. Magpo 4 years na yan. Gift ito ng best friend ng lola ng asawa ko nung kasal namin. Magpo 4 years na yan. Akalain nyo, sobrang laki ng bulaklak nito. Tapos, meron din akong orchid dyan na yung pinakamahaba din. I think that's also 3 years. Hindi ko na maalala. Puti din yung bulaklak niya. Sobrang laki din. Ito yung pinakamalaking orchid ko. Tapos, dito ko nilagay yung isa kong plant. Parang nagustuhan niya naman yung area niya kasi sobrang healthy naman nung dahon niya. Next is hagdanan ulit. Kaya nakikita nyo sa mga vlogs ko na hinihingal ako kasi ang daming hagdanan. Dito, may plant din ako dyan. Pag wala kasing nakalagay dyan or wala akong nilagay na plant dyan, sobrang empty niya tingnan. So, dito, pag hindi naka-on yung aming washing machine at saka dryer, sinasara ko to palagi. Ito siya ay washroom slash stock room. Ayan, may lalabahan pa ako. Tapos na yan. Dito ko nilagay yung mga panglinis ko. Tapos, dito ako nagsasampay pag winter, pero nilalabas ko yan pag summer. Dito yung mga kung anik-anik. Tapos, dito rin. Tadan! Ito yung aming sala. Tadan! Maliit lang yung apartment namin, pero para sa aming dalawa, sobrang laki na niya. So, yung part na yan, dyan nyo ako nakikita nag-exercise, pero minsan lang. Tapos, dito sa gilid, nilagyan ko din siya ng plant. Hindi ko alam kung ano yung mga pangalan ng mga plants ko. Kasi pag wala yan, sobrang empty ng bahay kung walang plants. Maraming nagtatanong sa inyo kung bakit may happy birthday dyan. Hindi ko kasi yan tinanggal kasi yan yung, I think, 25th birthday niya. Yan yung parang sinurprise ko siya dito sa ibabaw sa ceiling namin. Nilagyan ko ng madaming balloons. Parang remembrance niya yan. Kaya hindi ko siya tinanggal. Gusto din naman ng asawa ko na dyan lang siya. Yan yung aming TV set or anong tawag dyan. Basta hindi ko alam kung anong mga pangalan dyan. Kayo na lang mag-intindi. Tapos dito, tadan! Ito yung favorite na cabinet ko. Yung side na yan. Tapos dun sa ibabaw, nilagay ko lang dyan yung mga cartoon na hindi ko na nailagay dun sa storage namin. Tapos yung mga chips ko. Tapos dito, ito yung picture namin nung pumunta kami ng Marina Bay. Dito kami sa pinakatuktok dito. Tapos yung picture na yan, kinuha yan I think sa first floor ata. So dyan ko na lang siya nilagay. Etong bulaklak na yan, yung asawa ko may gawa niyan. Hindi ko alam na may paganyan-ganyan pa siya. Basta regalo niya sa akin nung birthday ko ata or Christmas. Hindi ko na maalala. Nilagay ko na lang din dyan. Parang style na lang din siya. Tapos eto, mga stuffed toys. Bigay yan sa akin ng asawa ko. Yung mga lugar na pinuntahan niya. Tapos parang ginawa niyang collection para sa akin. Eto, nung nagpunta siya ng Egypt
ata. Tapos, nagdala din siya ng bato. Tapos, sabi dyan, I love you, my Smurf. Tapos, yung pera nila. Siya yung gumawa niyan. Tapos, yan, collection yan ng mama ng asawa ko. Ito yung kanyang remembrance na galing sa Japan. Bigay niya sa akin. Tapos, yan, kung anik-anik lang sa ilalim. Tapos, dyan sa ibabaw, nilagyan ko naman siya ng plants dyan. Dito, yung mga glasses namin, mga beer, mga ganyan. Basta lahat mga glasses dyan sa loob, mga wine glasses dito. Yan. Itong mugs na to, regalo yan sa akin ng aking cousin nung kasal namin ng asawa ko sa Pilipinas. Tapos, dito nakalagay yung aming mga tablecloth. Dito naman, magulo to guys, so hindi na ako naglinis. Uy. Dito naman yung mga CDs, mga kung anik-anik lang. Then, nilagay ko dyan yung anthurium ko. Ito lang yung alam ko na halaman, anthurium. Di ko siya makakalimutan. Tapos, yung regalo sa akin ng lola niya, yung electric fan. Ganyan yung aming sala. Tapos, ito yung ginawa ko dito sa aming maliit na table. Ganyan lang siya. Then, dalawang orchids. Tingnan nyo. Pak, ang laki din ng bulaklak niya. Then, another orchid na pabulaklak na din siya. Then, yung aming pinakamalaking monstera. Diyan ko na lang siya nilipat. Diyan yung aming sala. Dito din yung aming dining table. Kasi nga, share room lang siya. Dito ko palagi nilalagay yung aking grocery bag. Tapos, yung working bag ng asawa ko. Then, nilagay ko lang dito is eto na plant na sobrang cute na cute ako. Then, yan yung kusina namin. Sobrang liit lang actually ng aming apartment. Tapos, dyan, may nilagay din ako. Ito yung pictures namin nung kinasal kami sa Pilipinas. Ayan, kompleto kami dyan. Family ng asawa ko. Dito naman, family ko. Tapos, dyan. Etong area na to, mga papeles-papeles lang yan. O, diba, mga greetings, mga kung anik-anik lang dyan, guys. Hindi ko yan masyadong binubuksan. Ganyan lang siya, oh. O, diba? Tapos dito, mga wires. Dito, mga kung anik-anik. Dito din, mga kung anik-anik lang din. Tapos, naglagay ako dito ng chocolate tray or something. Anong tawag dyan? Tapos, yung M2M. Then, namatay yung aking rose. Bahala na siya dyan. Yung tanglad ko, sobrang taas na. Ganyan lang siya. Ito kasi, hindi siya mawala. Kaya, pagpasensyaan nyo na yan. Tapos, ito yung favorite na movie ng asawa ko. Pulp Fiction. Yan yung pinaka-paborito niya. And our kitchen looks like this. Dito nyo ako palaging nakikita. Nalabas to guys kasi kakakain lang ng asawa ko. Yan lang yung nilagay ko dyan. Tapos yung setup ko palagi pag nagluluto ako. Tapos yan. Eto na side na to. Dito nilalagay yung important things na hindi dapat makalimutan. Tapos ito yung aming remote para sa aming blinds. Maliit na kalendar. Yan yung aming lutuan. Uunahin natin tong area na to. Dito nilalagay yung aming mga gamit para pangluto. Ewan ko anong tawag dyan. Tapos dito naman yung mga kung anik-anik. Tapos dito naman is yung aming kung anik-anik din. Ito yung fryer na wedding anniversary gift ng friend ko. Tapos ito bigayan sa akin ng papa ng asawa ko. Yan yung aming mixer. Tapos dito sa kabila yung mga spices namin na ang gulo. Next is yung aming mga kaldero. Anong tawag dyan? Next is dito ko naman nilagay yung malaking kaldero. Tapos ganyan. Ganyan na lang. Tapos yung mga sauce. Tapos na tayo dyan. Dito naman tayo. Ito yung storage room or storage area ko. Dito na side nilalagay ko yung aming coffee maker, heater, tapos ganito. Basta dyan ko siya nilagay lahat kasi ayaw kong nakaganyan siya kasi masakit sa mata tingnan kaya tinago ko lahat. Pag kailangan na lang, kukunin na lang siya. Tapos dito naman yung mga pangluto. Ewan ko kung anong tawag dyan. Tapos yan din. Then yung bigas ko nandyan sa ilalim. Next is dito naman sa area na to, naglagay din ako ng plant para
maganda siyang tingnan. Yan yung coffee machine ng asawa ko. Tapos yung aming dishwasher. Pagpasensyahan nyo na may nakikita kayong mga, ewan ko kung dumi ba yan kasi hindi siya natatanggal. Tapos dito meron ding parang storage. Ayan, dyan ko nilagay yung pamunas. Dito naman yung aming kutsara, tinidor, ganyan-ganyan. Dito yung mga cellophane. Tapos dito yung mga garapon na hindi ko na ginagamit. Dito ay panglinis din na ginagamit namin para dito sa kusina. So dito na area, ito lang din yung nilagay ko. Then yung aming soda maker or soda stream. Dito namin sinostore yung mga noodles, mga ganyan-ganyan. Yan yung nilagay ko sa ibabaw. Tapos dyan din. Sa ibabaw, meron din siya mga plants which is nakikita nyo palagi sa vlogs ko. Dito na side, hindi to kasi binubuksan masyado. Yan yung parang hotpot namin. Yan yung raclette. Hindi kasi yan gaanong ginagamit kaya nilagyan ko siya dito ng something. Diyan nakalagay yung aming microwave. Dito naman nakalagay yung aming mga wine. Hindi kami umiinom niyan. Tapos yung mga coffee, tea, sugar. Basta yung mga pang breakfast. Tapos mga tasa. Yung aming oven na hindi ko naman ginagamit. Dito ko nilalagay yung mga gamit pang oven. Tsaka dito rin gamit pang oven. Ito naman yung aming ref. Ref na walang laman. Tada! O, diba? Yan yung ref namin. Nakikita nyo to palagi sa mga vlogs ko. Yung freezer na maliit lang. Next is dito sa aming kusina na area, meron kami ditong balcony. Pero nahihiya ako mag-vlog dyan. Hindi namin to ginagamit eh. Dito ako nagsasampay talaga pag summer. Yan yung mga shoes ko na nilabhan ko kahapon. Tapos, yan lang siya. Munti ko nang makalimutan. Dito pala nakalagay yung aming mga basurahan. Ito pang papel. Ito pang tira-tirang pagkain or yung mga nalalata. Tapos ito yung di malalata. Tapos dito naman yung aming panglinis din. Yan yung sabon sa dishwasher. Ito yung panglinis ng aming kalan. Ito yung ginagamit ko pang spray ng aking halaman. Tapos, glass cleaner, pabango. Then, muntik ko nang makalimutan na dito na area, meron pa pala. Nakalimutan ko din to nung nag-house tour ako dati. Dito na side, dito ko nilalagay yung aming mga glasses. Ito yung glasses namin, mag-asawa. Ito yung for guests. Tapos, sa ilalim, kung anik-anik lang. Dito naman, yung mga plato. Ayan. Tapos dito, mga plato din pag may bisita. Dito naman yung mga tasa para sa mga bisita lang yan. So, yan yung setup ng ating kusina. Next is lalabas na tayo para pumunta doon sa itaas. Ito nga pala guys, hindi ito telepono. Ito yung pag may nag-doorbell, makakausap mo sila. So, labas tayo. At may hagdanan na naman. O, diba? Bonggang-bongga. Uy, hagdanan, permit dito. May bubungad sa'yo na halaman din. Itim yung pinili ko dito kasi itim din yung motif niya dyan. Ito, ewan ko kung anong halaman ito. Hindi ko alam. Tapos, mayroon akong anthurium dyan. Ewan ko kung anong pangalan yan. Ewan ko kung anong pangalan yan. Ito parang dragon tree. Ewan ko, nilagay ko dito yung aming family pictures nung kasal namin dito sa Germany. Tapos dito na side, doon sa ibabaw nilagyan ko din ng halaman. Ito yung mga libro ng asawa ko. Ayan. Palagi akong may hagdanan dito kasi itong bintana na yan, hindi ko yan abot. Kaya we need extension. Extension. O, ito, hagdanan na naman. Kayo na lang magbilang kung ilang hagdanan yun kasi nakalimutan ko. Meron na naman akong halaman dyan. Ito yung halaman na parang sira kasi butas-butas yung kanyang dahon. Pero style nga talaga yan, guys. Tapos, dito, makikita yung aming CR. Yan yung aming CR. Maliit lang din. Kasya sa aming dalawa ng asawa ko. Yan yung toilet, basurahan. Ganyan lang yung
yung setup ko dyan. Then, yung aming bathtub. Dito ako palaging nagmumuni-muni pag mainit yung ulo ko. Kung nag-aaway kami ng asawa ko, nagbabastab ako, nagpapalamig ng ulo. Yan ay heater. Diyan namin sinasampay palagi yung aming towel. Isa lang yung towel namin ng mag-asawa. Tapos yung mirror. Hi! Dito sa aming mirror, meron dito yung aming mga kung anik-anik. Yan. Naglagay ako dito ng napkin. Then, aking skincare. Ito yung mga skincare ko. Vitamin E. Vitamin E. Sa mga nagtatanong ng skincare ko, yan lang po yung skincare ko talaga. Puro vitamin E at saka rose hip oil. Tapos dito sa baba, yan lang yung aming setup. Tapos dito sa baba, dito yung aking mga tissue. Tapos yung panglinis ng CR. Then dito yung aking mga gamit pang buhok. Then yung aming shower. Hindi yan panty guys ha. Panglinis ng katawan. Sa mga nagtatanong kung ano yung nilalagay ko sa buhok ko, ito lang po talaga yung nilalagay ko. Isang conditioner, paubos na din siya. Tapos shampoo, yung aming sabon, shampoo ng asawa ko. Tapos, ito yung gamit ko pang hilamos. Tapos, bigay sa akin na conditioner ng aking kaibigan. Hindi namin to pinalitan kasi hindi pa naman siya sira. Ito lang yung nasira sa kanya pero carry na yan. Pag okay pa, gagamitin pa talaga. Yung aming shower, dalawa siya. Meron siya sa ibabaw. Tapos yan. Pero ito lang talaga yung ginagamit namin. So, yun lang. Punta naman tayo dito sa aming kwarto. So, then oh, diba? Yan yung kwarto namin, oh, ang gulo. Hindi pa ako nagtupi. Tutupiin pa yan eh. Dito sa aming higaan, meron akong nilagay na ganito, parang design lang sa aming higaan. Naglagay ako ng plant para masarap sa mata, vitamins sa mata, tapos yung nasira na gift ni Ate Miles sa akin, hindi ko pa tinapon. Sayang itapon eh. Tapos yung kay Ate Elfie, dito ko din nilagay. Dito, lalagyan ko pa yan ng plant kasi nasira yung nilagay ko dyan. Tapos, yan. So, yung bed namin, dito lang talaga kami na side natutulog. Kaming dalawa ng asawa ko. Dito lang talaga. Pag nag-away kami, doon ako natutulog. Yan yung aking cabinet. Dito ang area ko. Tapos, ang area ng asawa ko dyan. Skincare ng asawa ko, nandyan sa ibabaw. Ang nandyan lang sa akin is yung lotion ko lang at saka deodorant. Tapos, salamin. May nilagay din akong monstera dyan. Tapos, ganyan lang siya sa likod. Tapos, dito magulo siya kasi hindi yan pwedeng itapon. Cover kasi yan ng aming aircon. So, hindi din namin ginagamit yung balkon na yan. Diyan ko na lang nilagay yung aking palmera. Magti 3 years na din yan. Diyan yung aking vanity table. Kulang ko na lang diyan is ating ring light. Pag-iipunan natin yan. Tapos yung computer table namin ng asawa ko. Hi, my chats! Hi. Naglalaro siya eh. Tapos, dito na side, yung kung anik-anik din namin ng asawa ko. Tapos yan lang yung setup ko dyan. Dito sa likuran, merong cabinet dyan, oh. Dyan namin nilalagay yung aming towels.
Ayan, nakita nyo na yung aming bahay or yung aming apartment. For 3 persons, hindi siya ganun kalaki. Isa lang yung kwarto namin. Pang 2 person lang talaga siya. Wala siyang extra bedroom for visitors. Yun yung problema namin dito sa aming bahay. Kasi pag may bisita kami, dyan sila natutulog sa aming sala. Kasi yung sofa namin, nagiging bed siya, sofa bed. Please comment below kung ano yung nagustuhan nyo dito sa aming apartment and kung anong bagay yung gustong-gusto nyo na ilagay sa bahay nyo. Please tag me kung na-inspire kayo. Tag nyo po ako sa social media ko para ma-post ko din. Sana nagustuhan nyo yung ating pa-house tour. And i-end ko na tong vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like if you did, leave a comment below, follow me on my social media, and please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank! Tschüss!